Hello mga Kalodi Waps! Welcome back to my YouTube channel again. My name is Ram. You are watching Ram's Diary. Yeah. Kaya mga idol, napasensya na kung naka-face mask ulit ako. Since bumalik ako ng park para mag-vlog. Dapat kasi sa 7-Eleven ako, sa labas ng 7-Eleven ako mag-vlog since maraming tao doon. Kaya nag-umano naman ako kasi may naglilinis kasi doon. And medyo marami silang lilinisin. So maingay, lalo na yung ginagamit nila na equipment pang linis. Kaya naglipat ako ng ibang location. So ayun, pag-uusapan naman natin ngayon mga idol no, is yung about sa late registration ng birth certificate nyo kung makakapunta pa ba kayo dito sa Taiwan. Although, nagawa ko na siya ng video before, pero I don't think na napaliwanag ko. Pero sa tingin ko, napaliwanag ko naman na maayos kung paano nyo malalaman doon kung late register kayo at kung makakapag-Taiwan pa ba kayo. Siguro yung iba tinatamad lang talaga mag-compute. Kaya laging nagko-comment doon kung makakapag-Taiwan pa ba siya na itong year siya pinanganak, tapos makakapag-Taiwan ba siya. Actually, ang ano lang, ang dali lang ng computation paano mo malaman kung makakapag-Taiwan ka pa ba talaga or hindi. Pero hindi ko alam, dahil nga siguro tinaban na sila. So, yun. Pero ito ipapaliwanag ko na maayos. So, hahatiin ko itong topic na to into 3, which is paano nyo malalaman kung late registered kayo, um, ano bang mga dahilan kung ba't kayo naging late registered. Okay? Tapos, kung makakapag-Taiwan pa ba kayo since late registered kayo. Okay? So, first is, paano ba malalaman kung late registered ka? Kung mapapansin nyo, sa birth certificate nyo, kapag 2 pages po yan, yung birth certificate nyo, ibig sabihin late registered po kayo. Okay? Kasi kung hindi po kayo late registered, hindi po kayo, or yung birth certificate nyo is 1 page lang po. Okay? Doon pa lang malalaman nyo na kagad. Kaya kayo, kung meron kayong dalawang pages ng birth certificate nyo na PSA or either NSO, automatic late registered po kayo. Ano? So, doon, isa sa mga paraan para malaman mo kung late registered ka. Ngayon, doon sa second pages, makikita nyo doon, meron dong affidavit or consent na late registered ka. Doon mo rin makikita kung kailan ka pina-register. Okay? So, meron namang iba, may months lang, may iba may years. So, doon nyo po malalaman. Okay? So, pangalawa, reason kung bakit kayo na late ng register. Okay? So, ang nagpapa-register po niyan is mga parents natin. Okay? Sila po ang nagpapa-register niyan sa munisipyo or sa tawag dito, City Hall. Okay? After na maipanganak tayo and naasikaso na ng mga tawag nun, yung midwife. Sila po ang nag-aasikaso ng mga documents natin after tayong ipanganak. So, ang ginagawa ng kalimitan ngayon, no, or karamihan, pala hindi kalimitan, midwife na po ang nagpapa-register kasi nga, sa akin, yung first baby ko, midwife ang nagpa-register. Okay, hindi na po kami. After na mga anak, within 24 hours, napa-register niya na sa City Hall. Kaya wala na kami naging problem. Pero dito sa pangalawang anak ko, isa ko nagpa-register. Doon ko nalaman na doon nangyayari ang late registration kasi nga minsan busy tayo, hindi natin na re-register agad. Pero wala namang problem pagdating doon sa munisipyo or sa City Hall. Magkakaroon lang ho talaga kayo ng problem once na nag-abroad kayo. Okay? Kasi kapag once na nag-abroad kayo, doon nyo talaga malalaman na may mga problem yung mga documents nyo. Okay? Sa akin din, doon ko lang nalaman. So, ito yung mga reason. Okay? Before kasi, nung mga uso pa yung panganganak sa bahay, kasi ngayon puro ospital na required na kasi or kailangan talaga na sa ospital na mga anak para maasikaso and maiwasan yung pagkamatay ng bata. Kasi may mga ganong cases kasi before, yung mga hilot pa or yung may mga nagpapaanak sa mga probinsya, yung mga ganon. Dahil din kasi sa malayo yung province o barangay doon sa City Hall, kaya minsan hindi talaga nila napapa-register. So, and yun nga, dahil nga rin hindi naman hospital ang nag-ano before, which is yung mga nagpapaanak lang. So, hindi rin naman nila kasi napapa-register noon. Kasi ang mga magulang talaga nagpapa-register that time. Kaya hindi talaga nila papa-register agad. Kasi syempre, yung nanay, yung papahinga, yung tatay, syempre maghahanap ng pagkakakitaan since bagong panganak yung asawa. Yung mga ganong bagay kasi. Kaya yun yung
mga rason kaya hindi tayo nare-register before. Yung mga pinanganak ng mga 1990, ganun. Alam niyo po yan. Okay? Pero this ano naman, mga pinanganak ng Gen Z or mga 2000, hindi naman na yun magiging problem sa inyo kasi pag nasa ospital na kayo, pinaprocess na ho talaga nila yan agad. Okay? Kahit naman sa mga lying in, pinaprocess na nila agad kaya hindi na kayo magkakaproblema sa mga pinanganak ngayong 2000 pataas kasi ni-required na po yun. Okay, dito na tayo sa pinaka-point ng ng vlog na to or itong topic na to is yung late registration or kung late register ka, makakapag-Taiwan ka pa ba? Yes! Yes po ang sagot doon, makakapag-Taiwan ka. But, meron tayong susundin or merong sinusunod dyan. Okay, based doon sa TECO, ang nire-required nila, dapat 20 years old kayo, pababa, dapat na-register na po kayo. Okay? Kapag once na lumagpas na kayo ng 21 years old, bago nyo pa pina-register yung live birth nyo sa munisipyo or sa PSA or NSO pa yan, hindi na po kayo makakapag-Taiwan. Okay? Bakit? Yan, hindi ko alam kung bakit. Ba't yan ang nire-record ni Teco. So, wag niyo po akong tanongin na kasi di mo siya masasagot since limited lang po yung mga information na nakukuha ko since hindi naman ako nagtatrabaho sa Teco. But, kasi lang ang sure ako, kapag once na umabot na kayo ng 21 years old, saka kayo or sa kanyo ni-register yung live birth nyo, hindi na ako talaga makapag-Taiwan. Dapat po, 20 years old pababa na register kayo. For example, bigyan ko ng example ha, kasi dito nga nalilito yung mga viewers natin. Pinanganak ako ng 1993. Okay? Ngayon, 20 years old, di ba dapat? So, dapat 1993, 1994, 5, 6, 7, 8, 9, 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 20 years old na ako noong 2013. Okay? Dapat, niregister na po ako noon. Okay? From 2013, 2012, 2011, 2010, pababa. Dapat niregister na po ako noon. Para makapag-Taiwan na ako. Para makapagtrabaho ako din sa Taiwan. Pero kung ni-register ako 2014 pataas, hindi na po ako makakapag-Taiwan. Kasi nga, 21 years old na po ako noon. Okay? So basta, ang pagbasihan nyo mula nung year na pinanganak ko kayo, bumilang ho kayo ng 20 years. Doon lang ho, kung kapag na-register kayo noon, isang sakop ng taon na yon pababa, ibig sabihin makakapag-Taiwan kayo. Pero kapag lumagpas na kayo doon, hindi na po kayo makakapag-Taiwan. Okay? Baka naman, meron na namang mag-comment dito sa video ko, Lods, sige ito, pinanganak ako, makakapag-Taiwan ba ako? Kupitin nyo na lang. Diyos ko, dali-dali lang naman. Basta 20 years lang naman ang pagitan. Isipin nyo kung kailan ba kayo nag-20 year. 20 years old, anong year kayo? O di bilangin nyo pababa, dapat na-register kayo noon. Kasi malalaman mo naman kung kailan ka pina-register. Nandun yun sa second page ng PSA na birth certificate. So, ayun, mga idol, sana nakuha na nyo to ng aral. And hopefully, makapagtrabaho kayo dito sa Taiwan. So, ingat at magkikita-kita tayo dito sa Taiwan.